maski mabuksan yan, wala pa rin silang makukuhang ebidensya at sampal sa kanilang mga muka pagdating dun sa punto na mabuksan ang mga records, wala pa rin ebidensya ng pagdanakaw. Ngayon nga ay pinagbigyan na ng Senate Impeachment Court itong hiling ng prosekusyong isubpoena yung mga records, o financial records. Sa tingin po ninyo ay kaya naman pong, o dapat bang mangamba, matakot ang Vice Presidente? Well, ako po'y naniniwala na wala pong itinatago si VP Sara. Dahil kung meron naman po yan tinatago, lalabas at lalabas naman yan sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang katotohanan yan, bagamat binabato nila ng putik si VP Sara, ang latest survey, siya pa lang din ang tanging pinagkakatiwalaan ng mga tao, kasama na kung ikukumpira doon sa hanay na naglilitis sa kanya na walang tiwala ang taong bayan. No? So sa akin, kung talagang kurakot si Inday Sara, nakikita natin the fruits of the crime. Pero sa buhay ni Inday Sara naman, nakikita nyo, no? Dito nga, bagamat siya bumibisita regular dito sa tatay niya sa Dahig, nagbubus, wala naman yung mga limousine, wala yung mga mararangyang mga hotel na tinitiran, yung mga murang hotel nga lang ang tinitiran niya, Airbnb pa nga. So nasan nga ang prutas ng pagnanakaw kung meron man? Kaya nga ako, bagamat nalabag ang kanyang karapatan na sa aking palagay ay pwede naman pong mabaliwala ng katas-taasang hukuman, maski mabuksan yan, wala pa rin silang makukuhang ebidensya at sampal sa kanilang mga muka pagdating dun sa punto na mabuksan ang mga records, wala pa rin ebidensya ng pagdanakaw. Kaya sinasabi ng prosecution kanina ni Attorney Chel Jokno, hindi fishing expedition dahil meron silang nakuha nga pinagbasihan, may sapat silang basihan. Yung una nga nilang nakuhang mga ebidensya o itong mga dokumento mula sa AMLC doon sa kanilang pagdinig doon sa Kamara Attorney. Dahil nakita daw nila na bilyon-bilyong piso ang dumaan sa account ni VP Sara. Yun ho ba ay ibig sabihin pag dumaan, pwede ho ba ninyong maipaliwanag yun, Attorney? Kasi marami po ang confused po. Kasi pag dumaan, ibig sabihin ba niyan, nakakaduda na at illegal na yung tingin doon sa account ng VP Sara? Unang-una nakakatawa yung sinabi niya na hindi fruit of the poison tree kasi nakalap na nila. Hello? Kaya nga fruit of the poison tree yan, nakalap mo yan sa Kamara de Representante na hindi dapat na ilabas. Kaya nga, ang linalabas ni Pia Cayetano, that is already fruit of the poison tree, hindi na dapat tanggapin ng Senate Court, ni hindi na dapat isupina dahil yan ay covered na by an absolute prohibition. Dahil pag linabag mo, yung right of the people to be secure in their papers, hindi na po pwede gamitin yan bilang ebidensya sa kahit anong proceedings kasama ng impeachment court. Pero sa tanong mo, hindi naman ibig sabihin na palibasa may mga pumasok na pera na yan ay ninakaw na. Unang-una, no? Ang asawa naman ni VP Sara, hindi naging kawani ng gobyerno. So posible talaga na may mga kita siya bilang isang abogado na hindi naman galing sa yaman, sa nakaw, no? Ang pinag-uusapan lamang ay kung meron bang kinurakot nga si VP Sara habang siya ay Vice President. Kaya marami nagtataka ngayon bakit pati mga bank records na hindi pa siya Vice President ay binubuksan. No? Patunay lamang na walang ibhawak itong prosekusyon at pilit na naghahanap hanggang ngayon. Pero yung pagpasok ng pera, walang pinapatunayan yan other than may pumasok na pera. Pero ang issue, yung pera pumasok ba, ninakaw ba yan o hindi, hindi yan mapapatunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits. Dapat bang isa publiko, ipakita sa publiko, Attorney, yung pag isa-isa, pagbubusisi doon sa mga accounts na ito para, kasi ang ginagawa kasi, ang gusto kasi mangyari ng prosekusyon, i-connect nila yung nauna nilang nakuhang ebidensya dito sa iba pang mga records na tulad ng bank at tax records ng Vice Presidente. Pwede bang ganon? Well, una-una, ang hindi na lang nila nakuha talaga ay yung tax records. Kasi nakuha na nila lahat sa AMLAC. Maski walang legal na basihan dahil malinaw na malinaw, doon sa AMLAC law na kinakailangan ng pagpayag ng Court of Appeals, kinuha pa rin nila, no? Nalabag na nga doon sa batas at labag sa saligang batas. Pero ngayon, kinakailangan sila pa rin ang magprueba ngayon na kung ano man ang pumasok na pera dito sa mga bank accounts ni Attorney Carpio at ni Sara Duterte ay galing sa pagnanakaw.
At ang sa akin, paano mo naman mapapatunayan yan pagdating sa bank accounts ni Atty. Carpio at ng kanyang law office? Samantalang alam naman natin na naghahanap buhay bilang isang abogado yung kanyang asawa. So sa akin, it's all part of a fishing expedition. Nagdadasal sila somewhere along the way na may matitisod silang ebidensya na kahit papano masusuportahan ng kanilang mga paratang. Pero gaya na aking sinabi, malinaw naman sa mata ng publiko. Dahil hindi nakikita ang buhay ng marangya, PBP Sara, napakahirap paniwalaan na naging magnanakaw ang Inday Sara Duterte. Yung procedure, attorney, iisa-isahin ba ito? Kasi nakita natin, di ba, yung depensa, yung affidavit ng mga witnesses talagang binusisi ng maayos. Pagdating po dito sa mga dokumento, mga bank records o financial records ng Vice Presidente, kailangan ding mabusisi ito ng maayos. So, magtatagal po itong ganitong proseso. Kaya nga sabi ko sa kanila, good luck. Dahil yung aking personal na karanasan na sarili kong account lang, pinaprint out ko dahil hinahanap pa po mga transaksyon na hindi ko alam kung nabayaran ko o hindi, talagang boxes ang binigay sa akin ng print out ng bangko, no? Ganun pala yun, no? Lahat ng mga, kumbaga, ledger, electronic ledger na pumasok at lumabas na pera, ipiprint out yan. Pero yung hiningi ko mga panahon ay parang 3 years lamang dahil hindi ko maalala kung minabayaran ako hindi over a 3-year period. Ito 20 years. Kaya inaasahan ko isang buong kwarto siguro ng dokumento to ang kanilang susuriin. So bagamat sinasabi natin na mali ang proseso dahil ito ay fishing expedition at hindi pagpapatunay ng paratang, good luck pa rin sa kanila dahil malulunod sila sa mga entries and datos. Opo, bago ko lang ibalik kay partner Admiral Attorney, doon bago po nag-adjourn ang impeachment court ay ipinaliwanag ni Senator Judge Robin Padilla yung kanyang objection doon sa pagsampi na nga ng financial records. Ang ayon ho ba kayo doon sa sinasabi po niya na kung ngayon ay bubuksan natin yung bank records ng Vice Presidente, abay lahat na ng mga public officials ay buksan na rin ang mga maging transparent tayo sa mga bank records para po sa taong bayan. Nakakahanga ang mga obserbasyon ni Senator Padilla na linalait ng kanyang mga kalaban. No? Pero tama na naman dito sa pagkakataon nito si Senator Robin Padilla kung hindi natin susundin ang sinasabi ng batas na mga bank records should be treated confidentially at nais natin magkaroon ng transparency, dapat ang transparency ay para sa lahat ng kawani ng gobyerno. So dapat lahat ng politiko buksan ang kanilang mga bank accounts, magkaroon ng waiver of the bank secrecy law, na magkaroon ng real or tunay na transparency at hindi lamang panggigipit sa kalaban sa politika. Opo, attorney, nabuksan din po yung issue kung pantay ba o patas ang treatment, lalo na dyan sa Kamara, sa impeachment laban niya dito kay VP at sa impeachment laban po kay PBBM, attorney. Ano masasabi niyo po? Malinaw na malinaw na yung mga paratang kay Marcos Jr. ay hindi halos pinansin ng Kamara at mabilis ang dinismiss para magkaroon lang ng 1 year of impeachment-free itong si Marcos Jr. Pero itong kay VP Sara, maski walang ebidensya, nagpapahanap pa ng ebidensya sa pamamagitan ng supina. So malinaw ang naging obserbasyon ni Senator Judge Padilla na hindi patas ang pagtrato sa mga impeachment complaints laban sa Presidente at sa Vice Presidente. At dahil dito, malinaw rin na panggigipit lang itong proseso na nakikita natin ngayon laban sa pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Opo, at bago pa man itong usapin tungkol sa subpina, sa desisyon ng impeachment court doon sa pagsubpina sa mga records, no, nagkaroon din po ng diskusyon ng mga senator judge kasi nagkaroon ng pagpapaliwanag itong si Senator Judge Robin Padilla, paglilinaw tungkol doon sa sinasabi na hindi daw siya sumagot doon sa sinasabi ng ombudsman. Meron siyang paglilinaw. And at the same time, meron pong tumuligsa dito dahil ayon sa ilan ng mga senator judge, dapat daw gamitin lang itong kanilang karapatan na makapagsalita may kaugnayan sa impeachment. Pero ang paliwanag din ata ni Senator Cayetano para to set the record straight na yung credibility ng mga
Senator Judge, kaya nagkakaroon ng mga ganitong mga usapin kasi naaatake yung kanilang kredibilidad. Ikaw po, Attorney, ano pong masasabi nyo po dito kung ito ba'y may kaugnayan? Ang motion kanina na itakil na lang during sa Senate session na muling magbubukas sa araw po ng SONA ng Pangulo. Nanggaling po yung obserbasyon na yan sa isang senador na giniit na ang batas could be bended. Kaya nga po ang tawag sa kanya, Rich the law bender. No? Pero sa totoo po, sa ating sistema ng gobyerno, ang integridad ng hukuman ay po pwede talagang pag-usapan sa loob ng hukuman mismo. Kaya nga po ang mga hukom ay meron kapangyarihan mag-cite in contempt laban dun sa mga tao na magsasabi ng mga bagay-bagay na nakakasira sa integridad ng hukuman mismo. At syempre, dahil ang mga bagay-bagay lalo na yung mga pananakot sa mga huwes ay importante para magkaroon tayo ng isang credible at isang impartial na pagdinig, talagang jurisdiction pa rin ng hukuman yan na pag-aralan at to cite individuals in contempt kung talagang sinisira nila ang integridad ng hukuman. So sa akin, yung obserbasyon lang yan po yan ay galing nga sa isang tao na tinatawag nating the law bender.